Naku, eto may panawagan na po, dapat ikatakot natin po ito. Bakit po? Dahil may lumalakas na po, mga kababayan, ang panawagan kay Robin Padilla para tumakbo ng mga amamayan. Robin Padilla, mga moing, bakit ganun? Yari sa boses. Pagka yung ganitong mga topic po, biglang nagmamaho yung mga mamamayan. Ayun po, pinamalak mo, Robin Manila, mga boying, bag nga biya din, Ayan, bili yun ni Robin Manila. Mahirap, yung gagawin natin, no? Mga 10 minuto ito, mga mamamayan. 10 minuto na ano ito. Ayusin ko, naiiba yung ano ko. Hindi ko alam kapag ka nagbabasa ako ng mga ganito mga bossing. Pagka nagbabasa ako ng mga ganitong mga komento, ewan ko bakit kung basahin ko din, ganun din, no? Sabi ni Robin Padilla, wag nyo na po akong isama sa senatorial lineup at hindi na po ako tatakbo sa 2028. Ayan, kabahan kayo dyan mga DDS. Bakit? Baka napagtanto ng inyong idol sa pagkasenador. Ako idol ko si Robin Padilla. Pero sa pagiging taartits, hindi ko itatanggihan. Magaling talaga si Robin Padilla sa pagkataartits. Pero pagkasenador, hindi, kayo-kayo na lang mga DDS. No? Kabahan kayo dito. Bakit? Baka lumaki ang ulo. No? Baka isipin yan. Nung 2022, naging number 1 senator ako Umabot ng 25 milyones o 20 kung ilang milyones yung aking boto Tapos tatakbo ulit ako pagka senador. Hindi na. No? Papanik na ako. Ang ikakaba nyo, baka mamaya kalabanin na si Sara Duterte. Kasi bakit? Merong sinasabi si Panelo na napakagaling daw ni Robin Padilla. Si Robin Padilla daw ang ilalagay nakasunod mga bossing, no? Na pagka daw si Sara Duterte ay hindi nakalagtas doon sa mga impeachment at doon sa mga kasong plunder, mga bossing, ay nako. Robin Padilla ang pambato nila. Tapos pumasok pa sa ulo ni Robin Padilla, number 1 senator ako. Ayarin na. Di ba? Malamang malito na yung mga DDS. Hindi malaman kung sino ang iboboto. Si Robin Padilla ba? Or si Vice Presidente Inday Sara Duterte? Pero sabi naman po, yung bagong speaker po nila mga kababayan, doon sa DDS, bagong speaker po mga kababayan. Kumbaga tagapag-alta ng mga niniin, mga boring. Putik na to si... Sino ba kumuha dito? No, sila Banat Bay? Nanaw No? Sali na daw po ito. Noon sa ano ba yun? Awang nung gumunil. Butik na sandali talagang naiiba ito. Kahit babasahin na lang po yung komento naiiba. Ano yung tawag doon sa grupo nila Banat Bay? Banateros. Alin na daw po ito, ang Banateros. At ito na daw po yung speaker nila. Butik na yan. Ang dami po, mga mamayan, hindi kayo... Sorry. Kayo ba? Tatanungin ko kayo. Kapag ka nagbabasa ba kayo nung kagaya niyan, yung mga comment ni Monyak, paano nyo malain? Yung normal po ba? Kung ano nyo malain? O kung ano niya magkanda? Sabi niyo kasi, may Manila, ayun, pwede ang mag-meet pinili. Pwede ang mag-meet pinili. Kahit, Presidente kailangan upo, ang taong ayan, please. Ganun talaga. Hindi, sorry. Kasi kapag binabasa ko talaga,
ano, kunyari yan, kay Robin Padilla, wag nyo na po akong isama sa senatorial lineup. Ganun eh. Pero kapag yung dito kay Monyak, imana niya eh. Kung paano niya manahe, o kung paano niya, ang alin, ngayon ko na ano eh, kailangan daw po ni Senator Robin Padilla ng, ng aong bayan daw po. Sabi ko, paano? Bakit? Wala nga tayong makita na ginagawa ni Robin Padilla ho, mga bossing. Bukod doon po sa tsitsaan sa Senado, bukod po doon sa pag ganon-ganon ng kanyang bigote, di ba, Chair? Oh. Bukod sa pag ganon-ganon ni Robin Padilla sa kanyang bigote, wala na akong ibang nakita. Bukod doon sa dati, nagpasa ng anti-dynasty bill na siya din ay unang-una na nagsabi na okay po ang 3 Duterte sa Senado. Di ba? Wala na akong ibang makita. Oh, pero ha, ano tawag dito? Si Senator Robin Padilla, mga kababayan, baka mahipan nga ang ulo niyan. Baka biglang tumakbo sa pagka-presidente. No, sino makakalaban ni Robin Padilla kung sakali na mag-vice presidente? Sa pagka-presidente, alam na natin, syempre si Sara Duterte, tatakbo yun sa pagka-presidente. Di ba? Sa administrasyon, posible, nakikita ko kasi talaga baka, biruin mo 3 taon pa ang naghihintay. Baka talagang mag-join first na ang pink at pula ho eh. Biruin nyo, di ba? 3 taon pa yan. 1,000 mahigit pa na araw bago yung susunod na eleksyon o 2.5 taon. Napakahaba pa niyan. Di ba? Pwedeng si Risa Ontiveros sa pagka-presidente, dali ng administrasyon. Dahil nakikita nila ang husay ni Risa Ontiveros. Pwedeng si Gibo Teodoro. Pero tingin ko, hindi aabot, no? Si Robin Padilla doon sa mga kakandidato, vice-presidente o pagka-presidente pa lang ho. At saka ho, malaki na din ang maibabawas o malaki na din po ang mababawas dito na boto. Hindi na kagaya nung siguro ini-expect niya o kagaya pa din nung 2022 election na talagang nanguna ako. 'Di ba? Oh, yung tipong ganun. Ako ho, binoto ko ito mga kababayan. Ipagpaumanhin nyo na po. Aamin ako, binoto ko ito. No? Hindi ko naman po alam, syempre, ganyan ang magiging ending at ganyan ang magiging resulta ng isa Robin Padilla. Syempre, yung mga kagaya ko na bumoto dati, sabi ni Pulongges Yotman, ang boboto kay Robin, inutil daw. Syempre, yung kagaya ko ho na mga bumoto dati kay Robin Padilla, hindi na ho boboto yan ngayon. No? Na nadismaya po dito kay Robin Padilla. Tingin ko tingin ko mawawala sa eksena sa 2028 si Robin Padilla, mga bossing. No? Kung gagawin niya talaga ito, yung sinasabi niyang wag niyo na po akong isama sa senatorial lineup at hindi na po ako tatakbo. At kung tataas siya sa pagka-vice presidente o kung presidente, wala, hindi aabot yan. Ano po? Pero kung mananatili siya sa pagka-senador, ang nakikita ko ho dyan, papasok pa yan, no? Pero hindi niya na makukuha yung pang number 1 siya. Posible ang mangyari, it's either nasa number 5, 6, 7. Gano'n na lang ho yan. Yung kabuuan po ng mga DDS. Pero yung mga nakita nating iba na nasa green team, malamo na uyon, mga maasok, mga morning. Tingin ko, ang Robin Padilla, mga aparong pa. Iba na naman. Tanggalin ko na nga ito. Diyos ko po. No, kung ano-ano, mga pinag-iisip kasi ng mga DDS, mga kababayan.